Okay, delightful Sabbath po sa inyong lahat. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay napakayaman at marami talaga tayong matututunan. At ito'y kaloob ng Diyos ng libre upang ikabubuti natin at siyang nagpapalapit sa atin sa kalooban ng Diyos. No? So tayo po ay nasa 2 Samuel pa rin, no? At nakita po natin sa ating mga pag-aaral na kahit na si Absalom po ay dinitrone niya yung kanyang sariling ama, no? Tinanggal niya sa trono, pinatalsik niya, at marami siyang na-convince ng mga tao na sumunod sa kanya at magalit kay David. Itong si David po ay hindi nawalan ng mga loyal friends, no? May nanatili pa rin sa kanyang mga tapat na mga kaibigan. At hindi lang sa Israel, ito'y ganun din naman sa ibang mga bansa, no, mga bayan na sumama sa kanya, mga foreigners to na nagtiwala sa kanya at sumama at nanampalataya rin sa Diyos na buhay. So along the way, si Siba po ay nakasalubong ni itong si David, no? Hindi lang aksidente, kundi si Siba po ay may dalang essential supplies, no? Mga pagkain na kailangan nitong si David. Nabalitaan siguro ni Siba nga na ito'y naglalakbay, kaya dinala niya ng pangangailangan. At nakita naman ni David na itong si Siba ay naging helpful sa kanya, naging matulungin sa kanya. So, sa pagpapatuloy po ng pagtakbo at pagtakas nitong si David, dahil siya po ay para makalayo lang kay Absalom at maproteksyonan nga ang bayan ng mga tao na nasa sakupan niya, si David po ay nagpatuloy sa paglalakbay. Sa kanyang paglalakbay ay yun po ang ating pag-aaralan ngayong hapon na ito na matatagpuan sa 2 Samuel chapter 16 at unang po natin basahin yung verses 5 to 8. No? Ito po ang sinasabi. Nang papalapit na sa Buhurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan at nagmumura. Ito'y si Shimei, no? Na anak ni Gera. Pinagbabaton niya si David at ang mga tauhan nito kahit napapaliligiran ang hari ng kanyang mga bantay at kawal. Ganito ang kanyang sinisigaw. Lumayas ka, mamamatay tao, kriminal. Naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Abraham ang kanyang kaharian. Tapos na ang maliligayang araw mo. Isa kang mamamatay tao. So, pagkatapos siyang i-dethrone, no? At pagod sa mahabang paglalakbay, itong si David po ay naka-encounter ng unexpected, no? Hindi inaasahan na pangungutya, no? At ito'y nanggaling sa isang kamag-anak ni Haring Saul na ang pangalan nga po ay Shimei. Lumabas sa kanyang pangalan para hindi purihin si David kundi hiyain, no? Hiyain itong si David. Malamang itong si Shimei ay naapektuhan nung kasaganahan na naging benefit niya nung kapanahunan nitong si Haring Saul, no? Kaya nung nakita niya si David at naputol na ang mga bagay, mga biyayang kanyang tinatanggap noon, yung kagandahan ng kanyang pamumuhay, siya po ay biglang lumabas at gumanti, no? Kay David pa sa pamamagitan ng pagbato ng mga maanghang na salita, sabi nga. So the first lesson that we're going to take away is the word accuse. No? Accuse. Inakusahan o pinararangan. Pinaratangan. Yun, tama po. So si Shimei po, sabi sa verse 8, ay sinabi ni Shimei, naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay mo sa sambayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Binigay na kay Abraham ang kanyang kaharian. Tapos na ang maliligayang araw mo, isa kang mamamatay tao.
So, kitang-kita po natin dito na si Shimei ay nag-accuse, no? Yung, pag sinabi na accuse, wala pong katotohanan, no? Ang kanya sinabi kay David na ito po ay mamamatay tao dahil ang binanggit niya rito ay hindi si Uriah, no? Na asawa ni Bathsheba, kundi pinatay niya raw pong ito si Saul at ang pamilya nitong si Saul. So, makikita naman po natin doon na nung namatay ito si David, ay si Saul, si David po ay, nung panahon na yon ay nagpre-pretend, no? Na isang kakampi ng mga kalaban, no? Ng mga Pilisteo. Makikipaglaban nga siya sa Israel dapat, pero hindi siya pinayagan ng mga captains. Natatandaan niyo po ba yung kwento? Yung mga commander sabi, wag mo isama yan. Na, hindi pinasama si David at yung mga kasama niya, kaya pinauwi na lamang siya. So, makikita natin dito na si David ay wala sa giyera nung panahon na si Saul ay namatay at ang kaibigan niya si David. So, inaccuse lamang po siya. Inaccuse din po ni Shimei si David na inagaw o ginrab, in-snatch niya yung trono kay Saul. Nakita naman natin sa mahabang pag-aaral natin na si David po ay napakahaba ng pasensya niya, no? Hindi sa maraming pagkakataon na pwede niyang patayin na si Saul, hindi niya ginawa. Hinintay niya yung perfect timing ng Diyos para sa siya ay maluklok sa trono. So, itong si Shimei, nung hindi pa siya kontento sa mga salitang kanyang inaakusa kay David, sinamahan niya pa to yung bad words na sinasabi niya sa pamamagitan ng pagbato ng mga bato at ng mga alikabok, sabi nung salita. No? Sabi sa verse 13, patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan, samantalang sa gilid ng burol, sa tapat nila ay sumasabay si Shimei, hindi ito tumitigil ng panlalait, pambabato at pagsasaboy ng mga alikabok sa dakong kinaroroonan nila sa kapatagan. So, bukod sa mga intangible, no, pag sinabi na intangible, yung mga hindi nahawakan, na akusasyon, si David po ay nakareceive ng mga tangible din na persecution naman, no? Yung mga nahawakan, kagaya nga ng bato at alikabok, no? Ito ay hindi nalalayo sa atin, no? Meron mga taong nag-accuse sa atin ng mga bagay na hindi naman totoo at tayo po ay nasasaktan sa bagay na yun. How much more kung yung panlalait, yung pag-akusas na ginagawa nila ay sinasamahan pa ng pambabato at pananakit sa atin. Talaga namang masakit at hindi kaaya-aya ang bagay na yon. May tayong mga Pinoy may kasabihan na ang puno raw na binabato ay siyang mabunga, no? So, kapag ang tao kasi po walang makitang na fault sa'yo, na kamalian, sila po ay mag-iimbento, no? At i-accuse ka ng mga bagay-bagay na siyang magpapasama sa iyong imahe sa ibang tao. Hindi natin makokontrol ang kaisipan ng mga taong ito, especially kung sila po ay talagang masasama. Sabi po sa Psalms 35:11, ang mga masasamay nagpapatotoo at nagpaparatang ng hindi totoo, no? So, obviously, sila po ay hindi galing sa Diyos, no? Dahil ang galing sa Diyos ay nagsasabi ng katotohanan at hindi nag-aakusa, kundi sila po ay galing sa John 8:44. Ano po ba sinasabi ng John 8:44? Sabi, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He is a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. No? So, kapag ikaw po ay nagsisinungaling, nag-aaksa, at nagsasabi ng hindi maganda sa ibang tao, ang tatay mo raw po ay ang diablo. No? So, syempre naman, like father, like son. Kung ang diablo po ay masamang dila, puro kasinungalingan, yun din naman ang mangyayari sa kanyang anak. Sabi po sa 1 Peter 3:16, ngunit gawin ninyo ito
ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. So, sinasabi rito ni Apostle Peter na tayo po ay mabuhay ng may kabanalan, no? Para hindi tayo maakusahan ng anumang bagay. At ang mga taong yon ay, yung masasama, ay mapahiya. So, bukod doon sa sinabi ni Apostle Peter, tayo rin po ay dapat na gumaya sa napakagandang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Sa Matthew 27:12 sabi, ngunit nang paratangan siya ng mga punong pare at mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik, no? Nanahimik lamang ang Panginoon. So, kagaya ng Panginoong Hesus, nang siya po'y akusahan, ito si David po ay nanahimik lamang. Sabi sa Romans 8:33, sino ang makakapagharap, no? Sino ang makapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. No? Ganda pala no? Anumang paratang pinawawalang sala pala tayo ng Diyos at hindi tayo makakasuhan ng tao. So, hindi tayo dapat mag-worry sa mga anumang bagay na iakusa sa atin, na mga bagay na ibabato sa atin, no? Na hindi maganda sa ating mga paningin, no? Kaya hindi dapat tayo masaktan dahil salita lamang 'yon. Ang mahalaga, kasama natin ang Diyos na siyang nagpapabanal sa atin. Magpatuloy po tayo ng ating pag-aaral. Ano yung unang A na? Accusation, accuse. So, sabi po sa verse 9, sinabi ni Abishai. Sino siya Abishai? Siya po yung kapatid ni Joab na pinsan ni David, no? Mahal na hari, sabi ni Abishai. Bakit pumapayag kayong lapastanganin ng hampas lupang ito? Pahintulot nyo po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari kay Abishai at sa kapatid nito si Joab, huwag kayong makialam kung inuutos ni Yahweh kay Shimei na sumpain ako, sinong may karapatang sumaway sa kanya? Sinabi ni David kay Abishai at sa lahat ng mga kanyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi nga katakataka ang ginagawa ng Benhamitang ito. Hayaan ninyo siyang magmura at sumpain ako. Inutusan siya ni Yahweh na gawin ito. So, sino nga naman po makakaalam kung ano yung sinabi ni Shimei, no? Kay David, maaari nga naman ang galing sa Diyos, no? At kung ang katotohanan ito ay galing sa Diyos, hindi dapat nating pigilan. Dahil katotohanan itong dapat na marinig ng lahat. So, the second life lesson that we're going to take away, Sister Leng, is the word accepted, no? Tinanggap, no? Si David po ay very wise enough, no, to accept, no, kung ano man yung mga accusation ni Shimei na binato sa kanya, sa kanyang muka, no. So makikita naman natin dito si Abishai na handang-handa nang gumanti laban kay Shimei. Pero si David nga ay nagpakita ng pagpipigil, no, ng karunungan at pinigilan niya yung pagkilos ng pabigla-bigla. Nakita niya yung mas malaking picture na at hindi mas pinili niyang hindi na palakihin yung sitwasyon, no, sa pamamagitan ng pagganti kay Shimei. Sabi po sa Luke 19:39 to 40, nirebuke dito ng Panginoon ng mga tao na gustong pahintuin yung ibang tao sa kalooban ng Diyos, no? Sabi, sinabi naman sa kanya ng ilang pariseo kasama sa karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga batong ito ang sisigaw, no?
So, pinakikita rito at ini-emphasize ng Panginoong Hesus na ang katotohanan ay dapat hindi pinipigilan, no? At dapat tinatanggap lang. Kung ito'y pipigilan, maaaring ibang tao o ibang bagay, ang sabi ng Panginoon, ang magpapatuloy na magpahayag at mag-announce ng katotohanan. Masama man ito o mabuti, ang mensahe ay dapat ma-deliver. Masakit man o hindi, ito ay dapat na hindi itinatago, hindi pinahihinto. Ito dapat na ibinabahagi sa ibang tao. Sabi po sa John 4:6, ngunit tayo sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa Kanya. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. So, yung mga nakikinig sa Diyos, nakikilala ang boses ng Diyos, ang kanyang kalooban, ang kanyang plano, nadidiscern nila ang mga bagay na ito, at hinahayaan nila at nakikooperate sila na mangyari ang mga bagay-bagay. Sabi po sa John 16:31, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. No? So, sinasabi po rito na ang katotohanan ay sinasabi at pinapahayag. No? At kahit hindi lang, ito sinasabi rito na hindi galing sa Panginoon ang kanyang pinapahayag, kundi galing sa Diyos. So, maaaring maka-encounter tayo ng mga bagay nito na hindi natin nagugustuhan yung sinasabi ng iba. Ngunit, dapat lamang nating manhimik, pakinggan, at tanggapin kung ano man yung sinasabi nila. Maaaring ang may itinuturo ito sa atin na nanggagaling sa Diyos. So, tapusin na agad natin ang ating pag-aaral sa 12 to 14. Sabi, baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy na naglakad sina David at ang kanyang mga tauhan samantalang sa gilid ng burol sa tapat niya ay sumasabay si Shimei. Hindi ito tumitigil ng panlalait, pambabato at pagsaboy ng aligabok sa dakong kinaroroonan nila sa kapatagan. Sapagkat, pagkatapos dumating ang hari at ang kanyang mga kasama na pagod sa may ilog Hordan at nagpahinga muna sila roon. So si David nga po ay nakusahan. Binato, no? Pero nanatili po siyang nananahimik, tinanggap ang anuman ang kanyang narinig at naniniwala siya na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. No? Sabi niya, baka naman kahabagan siya ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang may control ng sitwasyon na meron siya. So, the third and last life lesson that we're going to take away is the word abided. O nanatili, tumahan, o sumunod. So, ano yung tatlo natin na accused, accepted, at abided, no? So, mapagpakumbabang tinanggap nitong si David, no? At nanatili siya sa kalooban ng Diyos, no? Nakita niya yung possibility na ang Diyos ay maaaring magbigay ng paboran ang sitwasyon niya sa kabila ng panunumpa, accusation at yung violence na kanyang naranasan mula kay Shimei. So siya po ay nanatiling open sa idea ng ang Diyos po ay ginamit ito si Shimei, no? Yung action ni Shimei ay ginamit ng Diyos para siya po ay palaguhiin ang kanyang spiritual na pamumuhay at bigyan siya ng mas mahaba o mas mababang loob sa harap ng tao at sa Diyos. So, sabi ng Diyos sa Isaiah 55 verse 8 to 9, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan.
at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng iyong kaisipan. So, ang karunungan ng Diyos, ang katalinuhan niya ay far greater than any humans, no? Higit talaga, mas higit sa mga tao. At isang kamangmangan po ang subukan na baguhin yung kalooban ng Diyos, iayon sa ating kalooban, sa ninanais natin. Kamamangan po yung gagawin nating yung plano natin ay, o yung plano ng Diyos ay iaayon natin sa ating mga plano. Mali po yun. Dahil mas maganda lagi ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Imbes na gano'n ang gawin natin, tayo po ay magsumikap, no? Na masunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po sa Isaiah 55:7, sila'y dapat manumbalik at manatili kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. No? Ito po ay panawagan na ayusin natin yung mga mali natin, no? At talikuran natin yung mga bagay na yon at hanapin natin yung awa ng habag ng Diyos. At ito'y nag-encourage sa atin magtiwala sa Diyos, sa kanyang alam niyo po, ang Diyos ay mapagpatawad, no? At tayo'y ang Diyos ay laging gumagawa para tayo lumapit sa Kanya at magpasakop sa Kanya. At ninanais ng Diyos na i-align natin ang buhay natin sa Kanyang kalooban, sa kalooban ng Diyos. Ang buhay na sagana, ang buhay na matuwid ay makikita lang natin sa piling ng Diyos. At tayo lagi iniimbitahan ng Diyos na maranasan natin yung pagbabago, yung ginais ng Diyos na pagbabagong mangyari at maranasan ng bawat lumalapit sa Kanya. Sabi po sa Psalms 37 verse 3-4, umasa ka sa Diyos at ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanyang italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. So itong talatang ito ay nag-exhort sa atin, no? Para ilagay natin ang ating mga buhay sa pagtitiwala, sa kabutihan, sa kalooban ng Diyos, at i-commit natin yung sarili natin sa Kanyang kaparaanan. Sa pamamagitan daw nito, sabi, sinisigurado ng Diyos na tayo po ay Kanyang pagpapalain, pupunan ang ating mga pangangailangan, gagawin mo tuwid ang ating buhay, no? So, ito po ay nananawagan din na hanapin talaga natin ang kalooban ng Diyos ng buong puso natin. Magtiwala tayo sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga plano, at ang buhay po natin ay buong katapatang manampalataya sa Kanyang katapatan. So kunin po natin, no, ang halimbawa nito si David, no. Siya man po ay under pressure or wala, siya po ay nananatili sa presensya ng Diyos, no. Kagaya ng sinabi niya sa Psalms 31 verse 14-15. Subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Ikaw ang aking Diyos na dakila. Ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Iligtas mo ako sa taga-usig ko't mga kaaway. No? So, masasabi natin sa mga oras so, si David po ay nag-express dito ng kanyang paniniwala, ano, na ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos, no? At alam na alam ni David na siya po'y mahal ng Diyos. Alam na alam ni David na ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanya. At
kaya naman ang kanyang pagtitiwala ay steady lamang, regardless na anuman ang circumstances o pagkakataon na nangyayari sa kanyang buhay. So, ang pagmamahal ng Diyos ay iniiwas tayo sa pagkakasala, no? At yung mga pagkakasalang maaaring ikalungkot, igagalit sa atin ng Diyos. So, ang Panginoon Jesus ay nagsabi sa Luke 21 verse 7, "Everyone will hate you because of me." No? So, marami raw palang magagalit sa atin dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon. So, kung tayo po ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, maraming tao ang magagalit sa atin. At sila'y mag-a-accuse sa atin ng mga maling mga bagay. At gagawa sila ng maraming bagay para tayo po ay masaktan. Pero sabi ng Biblia, "I will never leave you nor forsake you." Hindi tayo pababayaan ng Diyos habang tayo po ay gumagawa ng kanyang kalooban. Ang gagawin lang natin ay i-accept natin lahat ng bagay na binabato sa atin, no? Ang Diyos naman po ay hindi bulag, no? Nakikita niya ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin. At ang kanyang awa ay tiyak na ating makakamtan at makakamit. Ang dapat din natin gawin ay mag-abide sa Kanya. Manatili tayo sa Kanyang kalooban. Manatili tayo sa salita Niya at hindi tayo madidisappoint o mabibigo man lamang. Ang Diyos, ang nais niya talaga sa atin ay magtiwala sa Kanya. Ang sabi pa nga ng Bible, "Be still and know that I am God." So, yun po ang ating pag-aaral. Delightful Sabbath po sa inyong lahat. Amen.